Nako, next week July na. Kalahati ng taon ay natapos na. Napakabilis po ng panahon. No? Minsan, hindi natin namamalayan, yung mga edad natin nadadagdagan. No? Akala natin yung mga anak natin, maliit pa. Pero malalaki na pala. No? Minsan makita natin, yung iba, 2 pa lang, ngayon 3 na ang membro ng pamilya. Ay, sadyang nadadagdagan nga. Ano? So, maraming mga pagbabago, pero alam natin na ang pinakamainam ay dapat may pagbabago din sa tahanan ng bawat Kristiyanong pamilya. Amin po, no? Kaya yung buwan ay pinag-usapan po natin kung paano po ang isang Kristiyanong pamilya at yung leadership sa loob nito. At alam natin na lahat ng mga magulang, mga parents, andyan pa kayo? No? Alam natin na ang desire nating lahat, mapaayos, mapabuti ang ating pamilya. Totoo ba yung mga magulang? No? Yun po ang desire natin lahat. Pero alam nyo, hindi lang pala dapat mapabuti sa ating pisikal na kalagayan, kundi ang isa po na maganda palang maging desire natin ngayong umaga na ito ay yung pamilya natin o ang tahanan natin that pleases God. No? At ito po ang nais natin na pag-usapan ngayong umaga upang malaman natin paano ba yung ating tahanan ay mabigyan natin ng kapurihan si Lord. Amin po ba? Maganda ba yon na direksyon ng ating pamilya? A home that pleases God. Okay, no? So, yung ating text po ay atin po mababasa diyan po sa Book of Colossians, chapter 3, verse 17. At muli, gusto ko pong i-request ang lahat na tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang kanyang salita ngayong umaga. Colossians chapter 3, verse 17, we go. And whatever you do, whether in words or deed, do it at all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sadya nga po, Lord, na Ikaw ang Diyos na mabuti. Ang Ama namin na hindi nagpapabaya kailanman. Salamat, Lord, sa isang umaga na ito, na patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan, patuloy mo kami, Lord, na ginagabayan, patuloy, Lord, na kami ay in-encourage kung dumarating ang mga pagsubok sa buhay namin. Salamat, Lord, dahil andyan ka, patuloy na nagpo-provide sa aming mga pangangailangan. At totoo nga po, Lord, ikaw ay walang katulad. Kaya, Lord, hayaan mo ngayong umaga na kami ay matuto na ang bawat tahanan namin, Panginoon, ay hindi lang magpuri sa inyo, kundi mabigyan ka namin ng kapurihan, Lord, sa bawat ginagawa namin. Kagaya, Lord, ng sabi mo, Lord, sa iyong salita sa Book of Colossians ngayong umaga, na anuman ang aming gawin, either ito, Lord, ay sa salita o sa gawa, gagawin namin to, Lord, para sa iyo. Hindi para ma-impress ang ibang tao, kundi higit sa lahat, ikaw ang mabigyan ng kapurihan. Hindi lang, Lord, sa aming buhay, sa bawat pamilya, Lord God. Kaya, Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin. Holy Spirit, ikaw po ay aming inaanyayahan. Wini-welcome ka po namin sa aming kadagitnaan. Ikaw ang kumilos. Ikaw ang manguna. Open our spiritual eyes para makita namin, Lord, yung kagandahan ng yung plano sa aming pamilya. Yung nais mo, Lord, na mangyari sa aming pamilya. So that, Lord, anuman ang mga challenges na harapin namin sa bawat araw, kami magtatagumpay dahil kasama ka namin, Lord God. Kaya, Lord, ikaw po ang dapat mataas sa umagang ito. Samahan mo kami hanggang matapos ang aming gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y makapong lahat.
Very challenging Word of God ngayong umaga. Totoo ba yan? No? Makita natin na sabi diyan, whatever you do, kahit ano ang iyong ginagawa, whether in words or in deed, ang sabi doon, do it in the name of the Lord. Kaya minsan hindi lang po to sa pamilya. Maging yung pagpunta natin sa church. Kung yan ay ginagawa mo para lang ma-impress ang iba, kung yan ay ginagawa mo para makita ka lang ng leader mo, darating ang oras mapapagod ka. Pero pag ang lahat ng ating ginagawa, maging personal man yan, sa pamilya man, ministry man yan, pag lahat yan ay ginagawa natin para kay Lord, hindi tayo mapapagod. No? Hindi ka man mapasalamatan ni leader. Hindi man makita lahat ng iyong ginagawa, pero kay Lord kasi, lahat ng ating ginagawa, nakikita niya. At alam nyo, kulang yung aming kayang sabihin sa inyo. Pero pag si Lord ang nagpala, no, sabi nga, dalawa lang naman yan. You obey or you disobey. Pero alam natin, if you obey the Lord with all your heart, alam natin, andoon ang sekreto ng pagpapala. No? Pero pag nag-disobey ka naman, andoon naman ang pagpapalo. Hindi pagpapala, pagpapalo. No? Kaya makita natin ngayong umaga na dapat pala ay gawin natin ang lahat ng bagay hindi to please people. But number one is to please God. No? Ito po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. No? At sabi nga dyan, every family has a dreams. Totoo ba yun? Lahat ng pamilya mayroong pangarap. Yung walang pangarap, yun ang nakatambay. We dreams of a comfortable home. Kahit nandito tayo sa foreign land, yan ang pangarap natin lahat. No? Magkaroon ng maayos na tahanan. Basta mayroong opportunity, susunggaban natin yon. Tama po? No? Successful children para sa mga bagulang. Yan po ang dreams natin. No? Ano pa? Financial stability. Actually, ang iba gusto mag-ipon. No? Pero ilang taon na, wala parang ipon. Pero yun po ang ating dreams. No? Tama po ba? Dreams po ng lahat yan. No? And hindi lang financial stability, but also a good health. Sinong gusto magkasakit? Wala, di ba? Ang lahat natin maayos. Kasi sabi nga natin, ang katawan na ito lang yung puhunan natin eh. Pag yan bumigay, everything also collapse. Tama po ba? Hindi ka na makapagtrabaho. No? Tama po? Kung may sakit ka, wala nang trabaho, wala na ring income. Wala na yung good future na hinahangad mo, dinidream mo. No? So actually, yan po lahat ang ating pangarap. No? But while, these are the wonderful blessings, God's greatest desire is that our home would bring glory to Him. Ang nais ng Panginoon ay hindi lang tayo pagpalain, kundi makapagbigay tayo ng kapurihan sa Kanyang pangalan. Amen po ba? Bakit po? Kasi kung ito ang ating magiging focus ng bawat pamilya, bawat isa sa atin, makapagbigay tayo ng papuri kay Lord. Sabi diyan, a home that pleases God is not one without problems. Hindi pwedeng pag na-please mo si God, wala ng problema. Eh Lord, sinusunod ko naman lahat ng gusto mo. Ibig sabihin nun, wala ng problema. Hindi po. Na. Ibig sabihin, a home that pleases God ay yung pinipili natin that chooses to honor Him in every season. Ibig sabihin, hindi lang natin gustong sundin si Lord pag maayos ang kalagayan natin. Madali talaga sumunod kay Lord pag maayos ang kalagayan. Madaling pumunta sa church pag hindi umuulan. Parang ayaw nyo lumabas kanina ng bahay, no?
Masarap matulog pag umuulan. Malamig konti. Ano? Masarap magkape. Di ba? Yung mga coffee lover dyan. Di ba? No? Actually, maraming naghahadlang sa atin, no? Pero sa totoo po, kung gusto natin ma-please si Lord sa panahon ng ganitong mga bagay na maraming humihila sa iyo, papalayo kay Lord, yun ang time na napi-please natin si God. In spite ng mga challenges sa labas, yun ang time na napi-please natin si God. Salamat pala kay Lord. Nagpasalamat na kayo kay Lord. Yung bagyo lumihis. Wala na naman sa Toyokawa at na. Dalawang bagyong magkakasunod. Naghahabulan yung number 8 at number 7. Nauna yung 8 kaysa 7. Na? Pero we really thank God, no? Kasi walang ganon na kalaking problema ang idinulot ng dalawang bagyong ito dito sa atin. No? At that, a big, big blessing galing kay Lord. Amen po ba? No? Bagaman may ulan, hayaan mo lang yung ulan. Pero hindi naman kalakasan. No? Yung may mga garden, natutuwa yun. Okay. So nakita natin na that dapat ay tayo, anuman ang season ng buhay natin, may pinagdadaanan man ang pamilya mo o individual sa atin o wala, dapat patuloy tayo na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus. Yun po ang dapat piliin natin. It is a home where Christ is Lord. Pag sinabi Christ is Lord, ibig sabihin, siya ang nasusunod. Siya ang inuuna sa buhay natin. No? Love is evident kasi pag mahal mong isang bagay, walang hadlang. Totoo ba yun? No? Kahit gaano kalayo yan, pupuntahan mo. Bakit? Mahal mong isang tao. Ganon din kay Lord. Kahit gaano pa kalayo yan, kung mahal mo si Lord, wala pong malayo sa nagmamahal. Amen. No? Kaya, yun po ang isang ebidensya. Ano pa? Forgiveness. No? Andyan yung pagpapatawad. Pag tayo nagpapatawad, number 1 na pi-please si Lord. Na? Pero siyempre, nagbi-benefits ka rin. Bakit? Nagiging maluwag yung puso mo eh. No? Kasi ang nagpapatawad, hindi po yung pinatawad ang number 1 nagbi-benefits. Ang number 1, ikaw na nagpatawad. No? Alam mo, yung hindi nagpapatawad, lumiliit ang mundo. Iwas ng iwas. Kaya nababangga. Ay, iwas ng iwas. Kaya iwas. Huwag nyo nang iwasan, patawarin nyo na. At kung nagkasala, humingi rin ng tawad. No? So forgiveness is also practice to please God. And faith is lived out daily. Amin po ba? Faith must be lived out daily. No? So ngayong umaga ay minsan nagtatanong tayo, kailangan ba, Pastor, maging perfect ang pamilya? No. Dahil walang perfect na pamilya. Pag gusto mo maging perfect, mauna ka na. Dahil wala talaga. Walang perfect. You can choose kahit na magagaling na mga pastor, kahit na malalaking mga organizations, makita natin, lahat sila may pagkukulang. No? Kaya, hindi dapat ang tanong ay kailangang maging perfect ang pamilya. Ang tanong dapat, ang pamilya ko ba napi-please si Lord? Magandang katanungan yun ngayong umaga. Amin po ba? Ang pamilya ko ba nabibigyan namin ng kapurihan si Lord? Ito ang maganda na katanungan ngayong umaga. So, paano natin mabigyan ng kapurihan si Lord? Okay, sabi diyan, una, a home that pleases God is honors Him first. That's why ang palagi natin diyan na kinukot is the Matthew 6:33. No. Sabi diyan, but seek first His kingdom
and His righteousness, and all these things, given to you as well. So, ibig sabihin pala, mahalaga pala na ang bawat pamilya ay inuuna siya. Higit sa anumang bagay sa mundo. At yun po ay napiplis si Lord pag ang bawat pamilya ay inuuna si Lord. Salamat po sa bawat pamilyang nandirito ngayong umaga. That means, hindi po si pastor ang nabibigyan nyo ng kaluwalhatian. It's God. Amen po ba? No? Kaya mahalaga po yun. God never intended to be just one part of our family. No? But, anong sabi? No? He is to be at the center of it. Dapat si Kristo ang sentro ng bawat pamilya. No? Hindi lang intention na one part. Tingnan natin hindi lang one part. Pastor, pumunta naman ako kay Lord sa church tuwing Sunday. That's only one part. Pero dapat pala, si Lord ang sentro ng pamilya. Pag sentro, ibig sabihin, everything you do, it connects to the center. Tama po ba? No? Dapat siya ang sentro, siya ang gumagabay. No? Nakakita kayo ng isang bisikleta? Ang sentro nan ay tinatawag na hub, yung gulong. Kahit may mga rayos yan, pero lahat yan nakakonek doon sa pinakasentro. At kung hindi balanse lahat yan, ang gulong mo hindi rin balanse. Hindi siya makakatakbo ng maayos. So the same din sa buhay natin, mga Kristiyano, dapat ang Lord ang sentro. Dahil pag hindi na balanse yan, ang takbo ng buhay natin magwiwigil din. Mahirap tumakbo na mabilis. Pag ang ating takbo ay hindi maayos. Ang pamilya, pag hindi nakasentro kay Lord, alam natin yon, nagwiwigil din siya. Maraming problema na darating sa ating buhay, lalo kung si Kristo ay hindi sentro ng bawat pamilya. So we need to seek the Lord. We need to be the center of every home, yung ating mga pamilya. Amen po ba? No? Kaya nga, ang sabi diyan, when we seek God first, we make decision with wisdom. We trust Him during difficulties. We teach our children to depend on Him. Hindi po sa atin. Limitado tayo. Amin po ba? Hindi tayo pang habang buhay. Mga parents, mawawala din tayo sa mundong ito. Ang magpapatuloy lang hanggang wakas, si Lord. Kaya mainam pala na hindi sila palaging nakadepende lang sa atin, kundi turuan din natin sila na sila ay magdepende kay Lord. Dahil yun ang pwede natin masandalan habang buhay. Amin po ba? No? Mahalaga po ito sa buhay natin. Pero kadalasan, gustong-gusto ng mga magulang na mga anak palaging nakadepende sa kanilang magulang. Pero hindi pala yun. You know, can you imagine, may dalawang pamilya na gusto kong illustrate sa inyo. Yung isang pamilya ay bumubuo sila ng isang tahanan. No? Yung isa, nag-spend siya ng pera, no, para pagandahin ang kanyang bahay. Tapos, bumili siya ng mamahaling mga furniture. No? At pagkatapos, ay nag-ayos siya ng magagandang decoration sa loob ng tahanan. But ignore the foundation. So, ibig sabihin, nakapokus siya sa mga nakikita lamang. Pero yung isang pamilya naman, ay nag-spend siya ng time to secure the foundation of the house. At hindi siya nakapokus
doon sa magagandang decoration sa loob ng tahanan. Pero kadalasan, doon ang ating focus, di ba? Sa mga decoration, magagandang mga furniture ng buong tahanan. Pero minsan nakakalimutan natin yung strong foundation ng tahanan. Kaya anong nangyari, dumating ang malakas na lindol. Ako, kailan lang may mga lindol, Lindol sa Pilipinas, lindol sa Japan. No? At mga kapatiran nga natin, nagkikwento, di ba? Na ang lindol sa Pilipinas, nagdala to ng malaking sakuna, especially in Mindanao. At alam niyo, Manila, natatakot sila. Kung the same na lakas ang mangyari sa Manila, mas maraming mamamatay. Kasi ang Manila ngayon ay nakalagay sa isang foundation na malambot ang ilalim. At yan ang kinakatakutan nila. Maraming mga bahay na luma na dapat hindi na tinitirhan, pero may mga tao pa rin nakatira. Kaya in-expect nila pag dumating to, marami. So balik tayo doon sa dalawang pamilya. No? Isa nakapokus doon sa mga decorations, magagandang gamit, pero yung isa nanigurado doon sa foundation. At nung dumating yung earthquakes, yung magagandang decoration ng bahay, dahil mahina ang pundasyon, nag-collapse. Pero nakita natin, yung isa na matibay ang pundasyon, it remains standing. No. You know, my brothers and sisters, our family can look successful outside. Pwedeng successful kayo outside. But if Christ is not the foundation, kasi alam natin, lahat ng bagay na ito na nakikita natin, temporary lamang. Amin po ba? Lahat yan lilipas. Kaya nga makita natin, kahit yung mga earthquakes nagdadala sa atin ng isang patutuo, isang testimony, na lahat ng nakikita natin, pwedeng sa isang iglap, pwedeng mawala lahat. At alam ko, yung ibang mga taga Mindanao ay nagpapatunay. Ang ganda ng mga bahay nila. Taon kung paano nila inipon, inayos. Sa isang lindo lang, lahat nawala. Grabe, no? Ibig sabihin, lahat ng ating nakikita, yan po ay pansamantalang mga bagay lamang. Pero, pag ang buhay natin nakatayo kay Kristo, alam natin na may pagsubok na darating, may mga sikining na darating sa ating buhay. But if we put God first sa ating mga pamilya, yun po ang magbibigay sa atin ng solid foundation. Hindi nagigiba kasi ang buhay ay nakapounded. Walang iba kundi kay Kristo Jesus lamang. No? That's why a family that put God first build its future on unshakable foundation. Ito ang kadalasang naniniglik ng maraming pamilya. Na ang kanilang focus ay doon sa magagandang bagay lamang. Pero nakalimutan nila ilagay ang foundation kay Kristo Jesus sa bawat pamilya. Mga kapatid, mahalaga po na ang bawat pamilya natin, hindi lang po yung success ng pamilya ang ating titingnan, kundi yung sila rin ay mailatag natin ang foundation kay Christ Jesus. Sabi nga natin, no, ang legacy ng bawat magulang ay yung makakilala ang kanilang anak kay Kristo. Yun ang pamana na hindi kailanman mawawala. Amen po ba? No? A home that pleases God, honor Him first. Amen po ba? Pangalawa,
A home that pleases God is filled with love. So puno po ng pagmamahal. So paano po, no? Okay, sabi diyan po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, sabi diyan, above all, love each other deeply. No? Because love covers over a multitudes of sin. No? Okay, no? Makita natin that love, sabi diyan, no, is more than words. It is in action. So, anong gagawin natin, no? Love must be shown when we serve one another. Amin po ba? Willing ba tayo mag-serve? No? Salamat po sa ating mga kapatiran kanina, especially po sa ating mga payong ministry. Di ba? Pagbaba nyo, may nagpapayong sa inyo. The serving others. In spite po, hindi po madali sa labas. Nakabihis ka't lahat. Pagkatapos umuulan, papayong ka sa iba, pero ikaw nababasa. Alam niyo ba yon? Pag ikaw nandun sa labas, no? Pero hindi nila alintana yung sila'y mabasa, basta kayo mapayungan nila. That's serving others. Amen? No? So thank you po sa ating mga payong ministry. Because they serve it with a smile pa yun. May magandang umaga pa yun. No? So, it is love. Kung walang love, ay tatago yun sila sa loob. Pastor, umuulan, pwede ba sa loob na lang kami? Pero thank you po. No? Kaya magpasalamat kayo, ha? Okay. Okay, no? So, serving one another. Ano pa? Speak kindly. Forgive quickly. Pag nagkamali, patawarin mo. Yun ang totoong may pagmamahal. Amen po ba? Then choose patient instead of anger. No? So makita natin na sa panahon na nasa-challenge po ang pamilya, doon nasusubok ang pagmamahal. May isa pong pamilya na mayroon po silang napakagandang flower vase. Ang mahal ng bili ni Mama. Pero one day, accidentally, no, nasagi ni Tatay. Ay favorite vase pa ni Mama. Nako. Pagkabagsak, tingin yung mga anak kay Mama. At in-expect nila, nako, gira. Paborito eh. Pero alam nyo, instead na magalit si Mama, anong ginawa? Tumawa na lang siya. At sabi niya, hayaan mo, base lang yan. Ayan. Sabi niya, mas mahalaga ka kaysa base. Wow. Amen po ba? No? Kaya alam mo, doon sa pagkakataon na yon, nag-learn po yung mga bata. And years later, yung bata na yon, sabi niya, alam nyo, nung araw na nangyari yon, nag-learn ako kung ano ang sinasabi na love. Because love is often remembered not during celebration, but during mistakes. Ulitin ko ha. Love is often remembered not during celebrations, but during mistakes. Madali kasing sabihin mo, mahal mo isang tao pag walang problema. Pero pag siya'y nagkamali, mga parents ha, tingnan nyo, doon makikita ng anak ang sinasabing pagmamahal. At kadalasan, pag nagkamali, naku po, parang sermon sa church yun, ang haba. Oh, hindi pala, walang ganyan dito, ha? Okay. Na, alam natin na lahat ng tao
nagkakamali. Amin po ba? Kahit tayong magulang nagkakamali, ibig sabihin, kung tayo nga nakaka-experience na, marami ng experience, nagkakamali din. How about yung ating mga anak na bago pala nag-umpisa? Malaki din ba ang chance na magkamali sila? Yes. No. So that's why, mahalaga po sa bawat pamilya, no, na yung ating halimbawa ay nakikita. At totoo po, napibless natin si God kung ang pamilya ay puno ng pamamahal. Alam nyo, mga kapatid, yung mga regalo na binibigay natin sa mga anak, makakalimutan nila yon one day. But, ang maalala nila, yung nagkamali sila, at still minahal mo sila. Amin mo ba? Yung regalo pwede makalimutan. Pero paano ka nagpakita ng pagmamahal sa kanila so yung sila'y nagkamali, yun ang hindi nila makakalimutan kailanman. Amen po ba? No? That's why, a loving home, sabi diyan, reflects the heart of Christ to every family members. Amen po ba? God is a loving God. So dapat pala, ang bawat pamilya is a loving family. Amen. No? Then pangatlo, a home that pleases God lives by words. No? O by His words. Okay. So, paano natin ipamuhay yung salita ng Panginoon? Kasi ang ating intention ay hindi i-please si leader, hindi i-please si pastor. Ang intention natin, i-please si God. No? Hindi namin nakikita ang ginagawa nyo 24 hours. Pero what God says, lahat ng iyong ginagawa. Iniisip mo pa lang, alam na ng Lord. Amen po ba? No? So, paano natin mapamuhay yung kanyang salita? Psalms 119 verse 105 says, your word is a lamp to my feet and a light to my path. That means God's word provide direction for every family. No? Kaya nga nauso, kung tayo po nagdadrive, ay gumagapit tayo ng sinasabing navigation o sa iba naman GPS. Tama po ba? Lalo kung pumupunta tayo sa lugar na unfamiliar sa atin. Hindi natin alam, very useful po ang GPS o navigation. Tama po, no? At most of the people rely on GPS or navigation. No? If they ignore the direction, ano nangyayari? They get lost. No? So the Bible, mga kapatid, is God GPS or navigation for our families. Ulitin ko, no? Pag in-ignore natin yung GPS, yung navigation, kadalasan nawawala tayo. At sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ang Biblia po ang pinaka-GPS natin o navigation ng ating buhay, ng ating pamilya. Paano po? It guides us through our decisions. Siyang gumagabay eh. Kompleto po lahat. Sa pagpili pa lang na magiging asawa, sa pagkakaroon ng pamilya, relationship ng asawa, ng babae, husband and wife, nandyan lahat eh. Paano ang relationship ng ama sa anak, ng magulang sa anak, andyan lahat. Kompleto. Ang problema lang kung hindi mo binabasa. Na? So, it guides us through decisions. It guides our relationship with the family. Kaya nga sabi natin, pwede kang magkaroon ng magandang tahanan. Pero kung wala si Lord sa sentro ng tahanan yon, wasak pa rin.
napakahalaga si God. Sa pagpagiging magulang, mahalaga si Lord. Andyan din lahat. Amen? No? In our parenting, at ganun din sa ating lives, challenges, si Lord ang nagbibigay ng direction sa atin. Pag may pinagdadaanan ka, sabihin sa iyo ng Lord, anak, kaya mo yan. Kasi walang problemang ibibigay sa iyo na hindi mo kaya. At kung mabigat man, ano pa sabi ng Lord? Siya rin ang gagawa ng paraan upang yun ay malagpasan mo. Very comforting yun sa atin. Lalo pag may pinagdadaanan ng bawat pamilya. Yung hindi mo na alam kung kanino ka magtitiwala kasi nakaranas ka na ikaw ay ibuli ng iba. Sabi ng Lord, trust the Lord with all your heart at lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. At anong promise niya? He will direct your path straight. Wow! Kaya makita natin na ang Biblia po ay isa pong GPS ng bawat pamilya. Ito po ang ating navigation. But the danger is if you ignore the Word of God. If you ignore the GPS of our life, ano mangyari? Ligaw din. Hindi lang ligaw, sabog ang tahanan. Narinig nyo na minsan? Nasabi ko nga yan ang manual ng buhay natin din. Ang salita ng Panginoon. Di ba pag tayo ay bumibili ng mga appliances, palaging may manual. Binabasa natin. Nagpadala sa Pilipinas, galing Japan, hindi binasa ang manual, sinaksak, sabog. Saka binasa ang manual, 100 volts pala. Kaso sabog na. Hindi binasa ang manual No, excited. Naku, ang ganda ng pinadala sa akin ni Kuya. Ang ganda sa akin pinadala ni Papa. Pagsaksak, sabog. Saka binasa ang manual. Kaya nga sabi ko, ang Biblia ay manual ng buhay. Kadalasan, sabog-sabog ang buhay natin kasi hindi natin binabasa yung manual ng buhay. Pag sabog ng buhay natin, saka pala tayo magbabasa, andito pala, trust in the Lord with all your heart. Kaya nga Amen po ba? Kaya we need. Because God's Word provide direction for every family. Amen. No? So, kung tayo po ay sumusunod, sabi nga, ang Bible ay nagtuturo sa atin how to love. Nagtuturo sa atin how to forgive. No? Nagtuturo sa atin how to raise children. Pag hindi mo alam paano i-raise ang children mo, the Bible, the Word of God. Balik ka doon. Saan ka nagtatanong Baka lahat, puro GPT na lang ginagawa mo. It's the Bible is number one. That teaches us how to raise our children. At ano pa? How to face trial with faith. Kaya kung may pinagdadaanan ka, mga kapatid, balik ka kay God. The God's words guide us. Amen? Because the Bible should not only be present in our home, it should shape the way we live. Amen po ba? Sumaganda pala yon mga kapatid. If you want to please God, live by His words. Amen? No. So nakatatlo na tayo. Tama po ba? Ano nga yung una kanina? If you want to please God, ano yung number one? No? Honor Him first. Tama? Pangalawa, no? Filled with love. Pangatlo, ay live by His word. Okay, pangapat, a home that pleases God serve
one another. Okay, no? Galatians chapter 5 verse 13 says, serve one another humbly in love. Hindi talaga nawawala palagi ang love, no? Andyan talaga palagi yon, no? At alam natin, ang isa pong nag-demonstrate nito, nagbigay po sa atin ng magandang halimbawa, ay walang iba po kundi si Jesus. Jesus demonstrated that true greatness and is found in serving. No. Makita natin na grabe po yung ginawa ng Panginoon na paglilingkod. No. Nung siya po ay bago po sa mamatay, makita natin paano po si God naglingkod sa kanyang mga disciple. No. Ano po ang kanyang ginawa? On that night before crucifixion, nakita natin na hinugasan niya po ang paa ng kanyang mga disciple. Si Peter nga ayaw magpahugas. Sabi, hindi ako papayag. Kilala nila kung sino ang si Jesus He is the King of Kings, the Lord of Lords. Pagkatapos, hugasan yung paa mo. Grabe po, no? Can you imagine that? A king, hindi lang king King of Kings. Yung hari, huhugasan yung paa mo. At alam mo, that time, hindi kagaya sa atin ngayon, malinis mga paa natin. Kasi nakasapatos ka na, nakamidyas ka pa. Sa time nila, hindi, marumi. Bakit? Nakasandal sila Ang nilalakaran nila, hindi siminto, lupa. That's 2,000 years ago. Can you imagine Philippines 2,000 years ago? Wala pang siminto at ano. Sumasakay pa sila sa kabayo. Tama po ba? And even the time of Jerusalem, ganun ang kanilang kalagayan. So yung hugasan ang paa mo, ibig sabihin marumi talaga yun. Hindi lang baka dumi, may alipo nga pa. Lalo kung umulan na ganito, maputik pa. Ano? Pero nakita natin that Jesus, make it as, yung example para sa atin. Wow, The greatest leader become the greatest servant. Kaya niyo kayang gawin? Minsan, sa totoo, kahit na tayo'y Kristiyano pa, aminin natin, heart to heart. Nahahaluan pa rin tayo ng selfish. Pag nasasacrifice na yung ating sariling hayaan mo na sila dyan. Kanilang problema yun. Tama po ba? Hindi tayo makasacrifice para sa iba. Totoo ba yan? Aminin na natin yan. Sumasablay pa rin tayo. Pero, it's a great message this morning. Dapat magising tayo na kailangan natin yung sacrifice. If we want to please God sa ating mga pamilya, sa ating tahanan, ang isa pala, serving others. Sino dito ang ayaw magpupunta sa bahay niyo? Pastor, ang liit ng bahay namin. Pastor, ang daming kasi. Yan na mga kapatid. It's about time now. Can you imagine the impact of a home where every family member asks, how can I serve? Paano kaya ako makapaglingkod? Maganda ba to? Na pag Sunday, hindi tayo nag-antay na tayo paglingkuran. Nag-antay tayo, paano tayo makapaglingkod? Ini-imagine ko ang church na ito Kung ang puso ng bawat isa ay hindi nag-antay paano paglingkuran, kundi paano maglingkod. Yung tumitingin ka
paano ka makatulong na hindi na, basta nandiyan ka, nakaupo ka na, okay ka na, bahala kayo. Yung palagi natin, paano ko? May mga baguhan ba kaya? Kamusta kaya sila dyan? Okay ba sila? Yung, ay, hindi naman ako aser. Kahit hindi ka aser. If you have that servant heart, palagi ka nakatingin, paano ka makatulong? Ay, si kapatid nakatayo, walang upuan. Kapatid, dito may upuan. Kahit hindi ka aser. You can do it. Amin po ba? Mayroon tayong aser, yes. Pero ikaw nakakita hindi nakita ng aser. Ibig sabihin, you can serve others. Amin po ba? At alam nyo, pag ito po ang naging attitude natin lahat, wow, lahat po ng mga bisita dito babalik next week. Bakit? They feel welcome. Amin po ba? Mararamdaman nila kung welcome sila o hindi. Totoo ba mga first-timer? Ramdam nila yun. No? Kung tayo ay napaka-accommodating o wala kang pakialam sa kanila. At pagkatapos, nagmamadali ka, nasangga mo na lang, wala ka ng pakialam. Pag nasang, sorry po. Di ba? The serving others. Amen po. No? So we need. Kung si Lord nga, King of Kings, no? Nakita natin, nag-serve siya. That kind of home, no? Na makita natin, pwedeng individual na home o isang tahanan ito. Tama po ba? This is the family of God. Bakit minsan ko lahat? Lahat ng pumapasok dito, Son of God. Amen po ba? Treat them as Son of God. Kaya ang tawag natin sa kanila, kapatid. We are brothers and sisters in Christ. We are one family. Kaya sabi ko kanina sa first timer, no? Sabi ko, no? So, in behalf, di ba? Sabi ko, and from Toyokawa Outreach Family, because, tama po ba? Kasi nga, isang pamilya tayo rito. Amen po. This is the big family of the Lord. May individual family tayo, pero pag nandito tayo sa church, this is one big family. Kaya yung katabi mo, hindi yan iba sa'yo. Kapatid mo yan kay Kristo. Tingnan mo yung kapatid mo, kanina ka pa nakatabi, hindi mo lang binati. Na-welcome mo na ba siya? Baka mamaya, uuwi na lang kayo, hindi mo man lang nakausap yan. Na? Okay. Kaya nga sabi diyan, no? In the family, serving means, anong sabi? Putting others before ourselves. Helping without, ang hina. Helping without, yun. Pag tumutulong ka na, wag mo nang dugtungan. Amen. Then ano pa? Encouraging instead of kung ano man ang pagkukulang ng iba, wag mo nang tingnan yung pagkukulang, punan mo na lang. Amen po ba? Na, okay. Ano pa? Carrying one another's burden. Kaya mamaya may special offering tayo para po sa Mindanao. Nakalimutan ko nung Sunday Sabi ko, magkakaroon tayo ng special offering. Kasi po, sa Pilipinas, pag ngayon na may mga calamities, marami pong tumutulong pagdating sa food, no? So, yung mga kababayan natin, no? Maraming tumutulong doon. Pero ang number one, walang tumutulong is the church. Because the government cannot help the church. Bawal po sa batas natin. Kaya pag may nagiba na church, wala pong tutulong yan, kapwa Kristiyano lang din. Kaya tayo, ang focus natin, not just for the food. Kasi maraming pwedeng tumulong sa food Ang tutulungan natin, ma-rebuild yung mga church building na nagiba. Kaya mamaya kukuha tayo special offering or you can put also in that offering. No? Yan. No? Lagyan nyo.
special offering for Mindanao. Tutulong tayo. Amin po ba? No? Kasi ibig sabihin, hindi lang tayo nag-i-enjoy ng ating kalagayan dito. But of course, kung gusto natin ma-bless, sabi nga, carrying others' burden. Amin po ba? No? Tayo, okay tayo dito. Pero alam natin, maraming hindi okay sa Pilipinas. Yung konting tulong natin, pag pinagsama yan, abay malaking nagiging impact. No? That's why a servant-hearted family grows in unity and ano pa? And joy. Dapat hindi tayo nagko-complain si pastor. Special offering na naman. Walang complain na. Dapat may joy tayo. Mamaya pag special offering, ibig sabihin masaya tayo. Amen po! Amen pa ba? Gusto natin ma-please si God. No? Serve, no? One another. Okay. Then, panglima, a home that pleases God points others to Christ. So, in Matthew chapter 5, verse 16 says, let your light, shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kaya dapat pala yung buhay natin, nakikita yun ng iba. Dapat nagliliwanag yun. Yung paggawa natin na mabuti sa iba, dapat nakikita yun. Tumutulong nga tayo nung hindi pa tayo nakakilala kay Lord. How much more ngayon na tayo nakakilala na kay Lord? Dapat mas lalo tayo na tumulong. Amen po ba? No? So we need, no? Let your light shine before others. No? Kaya nga, sabi natin, no? That our home are powerful witnesses. Totoo po rin man yun eh. Doon po nagpapakita kung totoong may Kristo tayo sa buhay natin o wala. Sa small unit, ang tahanan natin, doon nakikita kung talagang totoong may Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin. As a whole, as a church, makikita kung totoong may Diyos o wala. Amen po ba? No? Kaya nagiging powerful witness tayo saan? Sa neighbors natin, sa relatives natin, sa friends, and even our children are watching how we live. Tumitingin lang yan sila. Kaya nga tayo ang gagawa ng halimbawa para sa kanila. Kagaya po ng isang lighthouse. Sino-sino nakakita ng lighthouse? Parola. No. A lighthouse that not chase ships. No. It simply stand firmly, shining its light. Hindi po lumilipat po yun. Yun po ay nakastand lang doon kung saan siya nararapat. No. At ano ang ginagawa niya? Nag-iilaw siya. Bakit? Kasi nagbibigay siya ng warning doon sa mga ship para hindi sila mabangga sa bahura. Tama po ba? No? At kadalasan na nilalagyan ng parola o yung lighthouse ay yung mga place na dangerous. No? So, during storms, yung ating mga mandaragat o sailors look for the light because it's guide them safely home. Pag wala yon, pag hindi mo makita lahat sa paligid, yung lighthouse na yon ang gumagabay sa kanila pauwi sa kanilang mga tahanan. At alam nyo, hindi lang sa mandaragat, kaya sa mga mangingisda, alam nyo mga lighthouse, ang laking tulong nila yon. Kahit ang layo sila, alam nila kung saan sila pupunta because of that lighthouse. No? So in the same way, a godly family become a lighthouse in the dark world. Tandaan po natin. No? A godly family is a lighthouse in the dark world, in your neighbors, in your relatives, in your co-workers, in your friends, and notice that a home filled with
peace, love, and faith. Nakikita nila yun eh. Amin po ba? Na ang tahanan na ito, na mayroong Kristo, kahit may problema, may kapayapaan. No? Kahit na mayroong mga girian sa pamilya, kasi iba't ibang ugali, pero namamayani yung love. At sa kabila nun, andoon pa rin yung pagmamahal nila. No? That's why, mga kapatid, mahalaga po na ang bawat pamilya natin, kung gusto natin ma-please si God, dapat hindi mapokus papunta sa atin ang papuri, kundi dapat ang ating buhay ay makapokus ito papunta kay Lord. Amen po ba? Yung sinasabi na, kaya pala kasi Christian siya. Point out to Christ, not for ourselves. No. Because when Christ transform our home, our families become living testimony of God's grace. Amen. Purihin ang Panginoon, no? Amen po ba? Kaya nga po, mga kapatid, sa umagang ito, as we conclude our topic for today, God is not asking for a perfect families. He is calling for faithful families. Hindi perfect, faithful families. A home that pleases God is built one day at a time. Paunti-unti. Hindi mo naman kayang biglain eh. One day at a time. Lahat, hindi pwedeng automatic maging bago ka. One day at a time. Kung gusto mong dalhin ang anak mo, one day at a time. Unti-untiin mo. Tama ba? No? Una, prayer. Pastor, hindi pa kaya. Pero kaya naman siguro mag-pray. Tama pa ba? Kaya ba natin mag-pray? Siguro hindi naman tayo na hindi marunong mag-pray. Amen. No? Prayer. Yung obedience, masunurin ka ba? Minsan. May minsan eh. Marunong ka ba magpatawad? Ngayon, pastor, parang hindi pa kaya. So, one at a time. No? Prayer, obedience, forgiveness, love, and trust in Him. One at a time. Hindi mo man mabigla lahat. Pero at least may goal ka eh. Tama pa ba? Kasi gusto mong ma-please. Hindi si leader, hindi si pastor. Ang purpose to please God. Amen po ba? No? No matter what your family's past had been. Eh dati pastor, pamilya namin hindi ayos eh. Kaya wala akong natutunan. Kaya nga tinuturuan ka ngayon ng Lord eh. Past is past. Hindi mo na pwedeng maibalik yon. Ang pwede mong ayusin yung ngayon. Amin po ba? Kung nagkamali ka sa nakalipas, hayaan mo na yun. Pagkakamali na yun eh. Learn from your mistakes. Start ayusin ang pamilya. Amen. No? Sabi ko, walang perfect na pamilya. Pero pwede kang gumawa ng desisyon para mapaayos ang pamilya mo. Amin po ba? So forget that past of your family. Because today is an opportunity to begin again. Because God's grace is greater than our failure. And His Spirit can transform any home that is surrendered to Him. Amen po ba? So ngayong umaga, mga kapatid, alam nyo, kagaya po ng declaration ni Joshua,
In Joshua chapter 4, verse 15. Napakaganda po to. At alam nyo, napakainam po to. That let's make this commitment together. Nanong sabi diyan ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. When every member of the family chooses to love God wholeheartedly, the home become more than a place to live. Hindi sila lalayo sa tahanan. Hindi maglalayas ang iyong mga anak. Kasi para sa kanila, yun ang kanilang haven nila. Tama po ba? Ulitin ko. When every member of the family chooses to love God wholeheartedly, the home become more than a place to live. At ano ang mayroon? It's become a place where Christ is honored, lives are changed, and future generations are prepared to follow Him. I hope this ating series ngayong buwan na ito ay makatulong upang ang bawat pamilya na binubuo natin is a family that Christ is at the center. Kung may mga mistakes tayo nakalipas, hindi pa huli ang lahat. Start today, not tomorrow. Ilagay natin si Kristo sa sentro ng ating pamilya. At doon makikita natin ang totoong tagumpay sa bawat pamilya. Let's all stand. Isang awit na nagsasabi at patuloy nagpapatunay na ang Diyos tapat sa atin. Habang inaawit natin to, these songs ay nagpapatunay sa atin gaano katapat si Lord sa buhay natin. God always give us a chance. Kaya nandito tayo kasi gusto ayusin ng Lord ang bawat pamilya. Kung may mga challenges sa pamilya mo ngayon, taas mo lang kamay kay Lord. Lord, tulungan mo.